Mga kapatid, ang mundo natin po ngayon ay talagang patindi ng patindi ang kaguluhan. Napapansin niyo po sa politika natin dito sa Pilipinas, away-away, talagang debate at wala talagang patutunguhan kung patuloy tayong magkakagulo. Magulo ang Pilipinas, magulo ang politika, magulo ang sistema ng ating bansa. Pero kung papansinin po natin mga kapatid, kahit sa ibang lugar sa buong mundong ito ay laganap ang kaguluhan. Laganap ang kaguluhan sa US, laganap ang kaguluhan sa iba't ibang bansa, at napapansin ninyo, pagulo ng pagulo ang ating bansa. Ang tanong dito, tayo mga Kristyano na dapat mabuksan ang ating kaisipan, baka sa panahong ito ay umupo na ang ating kaaway. Walang iba kundi ang kampo ng Diablo o yung tinatawag na Antichrist. Dahil sa kaguluhan sa mundong ito, napapansin po natin ay palala ng palala. ICC, US government, sabi nga dito ang Israel, at ang sabi nga ang Russia, ang China, at iba't iba pang country na nagkakagulo at nagiging kanya-kanya, kampi-kampihan para sa kanilang mga sariling pangailangan. So mga kapatid, bilang isang mananampalataya, dapat wag tayong patulog-tulog. Dapat gawin natin ang dapat nating gawin. Alamin natin at saliksikin natin ang Biblia na wag tayong palamig-lamig o papetik-petik sa panahong ito. Dahil ito ang panahon na hindi natin inaasahan ang pag-upo ng kaaway. Nandito na ang sinasabi nga rito, tinatakot ang mga tao sa anumang pandemyang darating. At sakit at karamdaman, sabay-sabay po ang kaguluhan. Saan tayo lalagay? Nandito na rin ang kahirapan. Maraming tao na naghihirap problema. So sabay-sabay po mga kapatid. Kaya nga, uupo ang kaaway bilang peacemaker. So sinasabi nga sa Bible, dito sa Pahayag 13 verse 11 hanggang 12, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw mula sa lupa. May dalawang sungay ito tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit nagsalita ito na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. So mga kapatid, kaya nga yung halimaw, sinasabi rito na parang tupa, batang tupa, magkukunwari siyang tupa para ipatupad ang kanyang kagustuhan. So, nangyayari sa mundo natin, nagkakagulo, nagkakasabi nga rito, habang gumugulo ang mundo natin, away-away, ang ating gobyerno, away-away sa kapaligiran. So, siya po ang magiging solusyon ng lahat ng presidente sa buong mundo dahil siya ay tatayo bilang isang peacemaker. At sinasabi pa rito sa unang Thessalonica 5 verse 1 hanggang 3, mga kapatid, hindi na kailang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi na sila makakaiwas sapagkat pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. So mga kapatid, may clue na sinasabi rito. Pag sinabi na ng mga tao, peace and security, tiwasay, panatag na lahat. Kasi nga, ang Antichrist ay uupo bilang isang peacemaker sa buong mundo. At akakala ng mga religious group, lahat ng government ay babaw sa kanya at sasabihin, eto na ang kapayapaan, eto na ang solusyon. Napagaling ng taong ito. Kaya mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang mga Kristiyano, huwag na tayong palamig-lamig.
Huwag na tayong magpasaway. Dapat gawin na natin ang pinaka-the best, i-share natin ang mabuting balita dahil ang pagdating ng kaaway, baka tayo madaya at baka isipin natin siya ay pinadala ng Diyos. Hindi natin alam, pinadala pala siya ng dyablo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Lucas 18:8b, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Mga kapatid, kasi nga marami ng libangan ngayon sa social media, sa mga games, sa sinihan, o ang dami ng libangan ang mundo. Kaya pagdating ng Panginoon Hesus kaya, meron kaya siyang madadatnan ng mga taong nag-aantay sa Kanya. Ang dami na kasing mga kapatid na pwede natin pagkaabalahan sa mundong ito. Nandiyan ay mga laro, mga games sa cellphone. Ang dami nating, sabi nga rito, ang dami nating malilibangan. Ang daming mga site, ang daming kung ano-ano sa mundong ito na pwedeng pagkaabalahan ng tao. Pero mga kapatid, dapat tayong maging mainit dahil ang mga panahong ito, panahon na hindi natin naasahan na possible na umupo ang kaaway at dumating ang ating Panginoon Hesus. Sana po mga kapatid, i-share po natin itong mabuting balita. Magpakatatag tayo, magpalakas, anumang simbahan ng mga Kristiyano ang iyong inaatinan. Ang mahalaga, pagdating ng Panginoon, ready ka, anuman ang mangyari sa mundong ito, handa tayong humarap sa Panginoon na merong kapayapaan. God bless you po mga kapatid.